Nay, tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Sana, Clara, magsilbing aral na sa iyo ang pangyayaring ito. Dahil sa kagagawan mo ay may isang ina na naghihinagbis. Iyumakap sa kadiliman para ipaghiganti ang kanyang anak. Walang kasalanan si James. Ang pagkakamali lang niya ay ang mahalin ka ng totoo. Nagsisisi na ako, Nay. Pangako, magbabago na ako. Susubukan ko, Clara. Susubukan ko. Vince, patawad. Patawad sa nagawa ko kay James. Siguro ay tama nga si Nanay Tisay. Dumating na ang karma ko sa buhay. Ito na ang kabayaran sa lahat ng ginawa ko. Galit ako sa iyo, Clara. Dahil sa ginawa mo sa aking kaibigan. Hindi lang ako nawalan ng kaibigan kundi isang kapatid. Subalit, kung nabubuhay lang si James, ay hindi niya gugustuhin na mamatay ang kanyang anak. Hindi ko pa maibibigay ang patawad na hinihingi mo. Gagawin ko lang ang nararapat. Gagawin ko ito para sa aking kaibigan. Ay, tama na. Nawala na ako ng kaibigan na parang kapatid ko na. Gusto mo ba na mawalan pa ako ng isang ina? Hindi ka na iba sa akin, Nanay Sinyang. Kung ano ang pagtingin ko kay Nanay Perta, ay ganoon din sa iyo. Utang na loob, Nay. Tumigil ka na. Anak, ano ako mananahimik kung sa bawat araw ay nararamdaman ko ang sakit. Ang sakit sa pagkawala ng anak ko. Para akong nauupos na kandila sa tuwing naaalala ko ang masaklap na sinapit ni James. Ang binatang nahihibang sa pag-ibig ay tila giniyagis ng sariling damdamin na nakakalimot sa oras, naliligaw sa landas at nabibihag ng pangarap na siya lamang ang bumubuo. Ngunit ang pag-ibig ay itinatag na sa ilusyon at bugso ng damdamin. Ito ay tulad ng apoy na mabilis lumihab, ngunit mabilis ding nauubos. Kaya't ang tunay na karunungan ay hindi lamang ang magmahal ng buong puso, kundi ang matutong kumilala kung alin ang pag-ibig na magdadala ng liwanag at alin ang lilikha ng kadiliman sa kanyang buhay. Isang masaganang araw sa lahat, lalong-lalo na sa mga tagapakinig at nagsasubscribe dito. Magandang araw sa inyo at pagpalain kayo palagi. Tawagin mo na lang ako Sir Casper sa pangalang Vince. Nakatira sa Toledo. Ang kwento na ibabahagi ko ay naganap noong taong 1991. Ito ay kwento ng aking matalik na kaibigan. Tawagin na lamang natin sa pangalang James. Sa kasamaang palad ay matagal nang namayapa ang aking kaibigan. Biktima si James ng pag-ibig na mapanlinlang at punong-puno ng pagbabalat kayo. Dalangin ko na sana sa pagbabahagi ko ng kwento ni James ay mahanap niya nawa ang lubusang katahimikan kung saan man siya naroroon. Kaya ako din ibinahagi ito sa inyo para sana matulungan siya ng dasal na makatawid na siya sa liwanag. Kasi palagi ko siyang napapanaginipan na nahihirapan daw siya. Nahihirapan siyang hanapin ang liwanag at gusto na niyang makawala sa sulok na iyon. At ito na ang aming kwento. Buwan ng Abril, panahon kung saan ay kaliwat kanan ang nagaganap na kapiyastahan sa lugar nila Vince. Magkaklase si Vince at James sa kolehiyo at mahalin tulad na sa isang tunay na magkapatid ang kanilang turingan. Nagkataon nakakatapos pa lamang ng pasukan kaya naisip ni Vince na yayain si James para sa kanilang nalalapit na kapiyastahan. Piyesta sa amin sa linggo, James. Gusto mo bang sumama? Aba, tinatanong pa ba yan? Siyempre, sasama ako. Alam nga naman na hindi ako dadalo. Pihado na magtatampo si Nanang at Tatang. Ang tinutukoy ni James.
na nanang at tatang ay mga magulang ni Vince. Anak na ang turing sa kanya ng dalawang matanda dahil sa napapadalas na pagpunta niya doon ay napalapit na ang kanilang loob dito. Yun na nga James pinaalala pa ni Nanang na huwag ko daw makalimutan na ipaalala sa'yo ang nalalapit na kapiyastahan sa amin. Kailan ba tayo aalis? Sabado ng hapon kaya magpaalam ka na sa mga magulang mo na hindi ka makakauwi sa susunod na linggo. Alam naman na nila yon kung saan ako nagpupunta kung hindi ako makakauwi. Malamang sa malamang ay dadayo pa ang mga yon para makapiyesta sa inyo. Mabuti kung ganun para may makatulong si Nanang at Tatang sa pag-estima sa mga bisita. Simula pa noong sekundarya ay magkaibigan na ang mga magulang ni Vince at James, kaya lalo pa silang nagkalapit dahil na rin sa samahan ng dalawa. Hanggang sumapit ang araw ng Sabado kung saan ay nakatakda ang kanilang pag-uwi. Pagkatapos nilang makapagpalit ng pangbahay, ay diretso na silang nagpaalam sa dalawang matanda na magliwaliw sa plaza. Anak, bantayan mo si James. Huwag mo siyang iwanan na mapag-isa. Baka matipuhan pa ng mga tambay dyan sa labas. Huwag kang mag-alala nang, timbrihan ko ang mga kakosa ko dyan sa labas na huwag taluhin ang bata ko. Takot lang nila sa akin. Aba ang batang ere. Huwag kang paangas-angas dyan sa labas. Tandaan mo Vince, hindi kita ginapang na mapaaral para lang maging sanggano. Si Nanang talaga. Mabait naman itong si James. Nilalambing lang yan kayo Nanang. O siya, umalis na kayo. Huwag kayong magpapagabi masyado para sabay tayong makapaghapunan. Agarang umalis ang dalawang magkaibigan para tumungo sa plaza. Pagdating nila doon ay nagkataon na may dayo, kaya napasubo pa sila na maglaro ng basketball. Dahil batak sa paglalaro sa paaralan, ay nagpakitang gilas ang dalawa sa paglalaro. Gwapo si James kaya naghihiyawan ang kababaihan kapag nakaka-score ito. Hindi naman nagpapatalo si Vince sa itsura, pero mas lamang si James sa kanya. May pagka-chinito si James, kaya marami ang nadadala kapag umingiti ito. Lalo na kapag lumalabas ang kanyang magkabila na biloy na pumari sa kanyang singkit na mata. Habang naglalaro, ay napako ang atensyon ni James sa isang prominenteng mukha ng babae na tahimik lang na nakaupo sa upuan. Naglalaro pa si James kaya hindi siya nakasaglit na itanong sa kaibigan ang pangalan ng babae. Pagkatapos ng laro ay hindi na pinalipas ni James ang pagkakataon para itanong sa kanyang kaibigan ang pagkakakilanlan ng nasabing babae. Ay nako pare, matipuhan mo na lang ang lahat. Huwag lang ang isang yan. Sakit sa ulo yan pare, maniwala ka. Ayaw mo lang yata ipakilala sa akin kung kausapin ng babaeng yan, ikaw nang bahala na kumilalad sa kanya pre. May pagkatulisan din si James pagdating sa babae, kaya hindi niya pinansin ang sinabi ng kanyang kaibigan. Mataas ang kumpiyansa ni James sa kanyang sarili, kaya taas no siyang lumapit sa babae para makapagkilala. Miss, pwede bang makiupo dito sa tabi mo? Tila lumukso ang puso ni James nang bumungad sa kanya ang matamis ng ngiti ng babae. Tumango ito para sumang-ayon sa kanyang paanyaya. Lalong nabighani si James sa kanyang angking kagandahan. Napakaputi ng kanyang ngipin at pantay na pantay pa ang pagkapwesto ng mga ngipin nito. Agad nagpakilala si James at ganoon din ang babae. Hindi pa lumipas ang isang oras ay kampante na ang dalawa sa pagkikipag-usap sa isa't isa. Malapit nang dumilim kaya nagpasya na si Vince. Niyayain ang kanyang kaibigan upang umuwi na. Tama na muna yan pare. Tiyak naghihintay na si Nanang at Tatang sa bahay.
Maaga pa kung maghapunan ng mga iyon. Ngumiti si Clara kay Vince, ngunit wala siyang nakuha na tugon. Hindi siya pinansin ng binata at hindi man lang ito bumaling sa kanyang pwesto. Napansin ni James na bahagyang nailang si Clara, kaya kaagad niyang binasag ang namumuong tensyon. Paano Clara? Magkita na lang tayo mamaya. Muling ngumiti si Clara, pero sa pagkakataong iyan ay nakasentro lang ang kanyang tingin kay James. Sige, mamaya na lang ulit. Hindi nakaligtas sa pandinig ni James ang mahinang pagsabat ni Vince. Si Clara naman ay hindi pinansin ang pang-iinis ni Vince sa kanya. Habang naglalakad, ay inusisa ni James ang kanyang kaibigan kung bakit ganoon na lang kagaspang ang pagkikutungo niya sa dalaga. Si Nanang na lang ang tanungin mo mamaya. Ayaw kong pag-usapan ng babaeng iyon. Nangingilabot ako sa ugali niya. Hindi na muling binanggit pa ni James ang tungkol kay Clara dahil magkakatampuhan lang silang dalawa na magkaibigan. Alam niya ang ugali ni Vince na hindi mahilig magpanggap sa totoong niyang nararamdaman. Prangka ang kanyang kaibigan at walang pigil kapag magsalita. Iyon ang dahilan kung bakit siya lang ang malapit na kaibigan nito. Magaling makisama si James kaya minsan lang kung magtampuhan silang dalawa. Pagdating sa bahay ni Vince ay nakahanda na ang hapagkainan. Hinihintay na lang ng dalawang matanda ang kanilang pagdating. Dumaretso si Vince at James sa kusina para maghugas ng kanilang kamay. Agad silang bumalik para dumulog sa hapagkainan. Habang kumakain ay muling inungkat ni Vince ang tungkol sa pakikipagmabutihan ni James kay Clara. Mabilis naman na umiba ang timpla ng modo ni Nanang Perla. Ay nako iho, ganap ka na lang ng ibang babae. Kamalasan lang ang mapapala mo sa Clara na iyon. Bakit naman Nanang? Ano ba ang problema kay Clara? Walang alam sa buhay ang Clara na iyon. Ilang beses na siyang naging dahilan ng away dito sa barangay. Sino ba naman ang babae na matino ang tatanggap ng napakaraming manliligaw ng sabay-sabay? Ito pa ang pinakamatindi iho. Wala siyang alam gawin na gawaing bahay. Mag-isa lang siyang tinataguyod ng kanyang ina dahil inabando na sila ng kanyang ama noong bagong panganak pa lang siya. Ang nakakalungkot dahil sa edad niya ay hindi man lang marunong tumulong sa gawaing bahay. Maghapon na nagpapakapagod ang nanay niya. Pero pag uwi, ay wala man lang madadatna na pagkain. Walang inatupag maghapon kundi ang magpaganda at mag-estima ng kanyang mga manliligaw. Sa tingin ko naman po Nanang, baka nahihiya lang na hindi pa kitunguhan ng maayos ang nanliligaw sa kanya. Kasama pa doon na kailangan may dalang pasalubong para payagan na umakyat ng ligaw. Anak, huwag mo nang sabihin ang tungkol doon. Problema na ng mga lalaki na pumayag sakyan ang maling gawain ni Clara. Hindi Nanang, kailangan na alam ni James kung ano ang totoong pagkatao ni Clara. Mahirap na. Pagdating ng araw ay tayo pang sasabihan ni James na hindi natin ipinagtapat sa kanyang totoo. Malamang ay dulot ng murang kaisipan ay hindi na pinagdoonan ni James ang tungkol sa bagay na iyon. Nangingibabaw ang pisikal na katangian ni Clara, kaya sa kabila ng babala ng kanyang kaibigan at ng mga magulang nito, ay ipinagpatuloy pa rin niya ang pagkikipagmabutihan sa dalaga. Ang paminsan-minsan na pagpunta niya sa lugar ni Vince ay nasundan hanggang sa halos linggo-linggo ay hindi na niya nakakaligtaan na pumunta. Napansin ng kanyang mga magulang ang tungkol sa bagay na iyon, hanggang sila na mismo ang nakatuklas sa totoong dahilan. Ayaw nilang masira ang pag-aaral ni James, kaya sa halip na pagbawalan ay kanila itong sinuportahan. Hinayaan na lang nila na minsan na lang sumaglit si James sa pag-uwi. Ang importante ay hindi niya pinapabayaan ang kanyang pag-aaral.
Napapansin ng kanyang mga magulang na mabilis maubos ang pera na pinapadala nila sa kanilang anak at panay ang hingi nito sa kanila. Dahil bunso si James sa magkakapatid, ay pilit nilang iniintindi at binigay ang kanyang kakailanganin. Nakikita naman nila na hindi niya pinapabayaan ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa isang araw na ang nanay na mismo ni Clara ang nakapansin sa maling ginagawa ng kanyang anak. Mag-usap nga tayo, Clara. Matagal ko nang pinapansin na panay pabili ka kay James. Tandaan mo, Clara, na estudyante pa lang ang manliligaw mo. Hindi nga ako sigurado kung nobyo mo na siya. Tigilan mo na ang ginagawa mo, Clara, bago ka pa balikan ng karma. Nagsisimula ka na naman, Nay. Alam ko ang ginagawa ko kaya wag mo akong turuan. E di sana, kung nagsikap ka sa buhay, ay hindi ko na kailangan mangloko ng tao para makuha ang gusto ko. Aba, pinilit ko naman na maigapang ang pag-aaral mo. Ikaw itong walang inatupag, kundi ang magpaganda at sumama sa mga kaibigan mo na mga tambay. Sino naman ang magaganahan mag-aral na kahit bagong damit ay wala akong maisuot? Ayaw kong magmukha na pulubi kagaya mo, Nay. Lumayas ka na sa harapan ko, Clara. Dahil kung hindi ako makapagpigil, ay makakatikim ka talaga sa akin. Wala ka ng respeto sa akin na ina mo. Tampalasan ka. Walang modo. Wala na kung wala, Nay. Diyan ka na nga. Kakasira ka ng araw. Bilisan mo nang magluto dyan dahil nagugutom na ako. Magsasalita pa sana si Tisay, ang nanay ni Clara. Pero tumalilis na sa paghakbang si Clara. Naiwan ng matanda na nagtitimpi at namumula ang mga mata. Napapahid na lang siya ng luha at napasinghap sa kawalan. Katulad ka lang ng tatay mo. Irresponsable. Walang alam sa buhay kundi ang magpakasarap. Inagabihan ay palihim na inabangan ni Tisay sa bahay ni Perla, si James, para masinsina na makausap ito. Malugod naman siyang hinarap ng binata at kinausap ng maayos. Iho, huwag mo sanang sanayin ang anak ko na nakukuha lahat ng gusto niya. Namimihasa na yung ugali niya at nag-aalala ako na baka pagdating ng panahon ay hindi niya masusuklian ang kabutihan mo, iho. Kung talagang mahal ka ni Clara, ay tatanggapin ka niya kahit wala ka pang maibibigay. Ikaw din ang talo sa bandang huli kapag hindi niya maibigay ang bagay na inaasahan mo. Huwag mo siyang pag-aksayahan ng panahon kung hindi ka naman niya sasagutin. Anak, tama ang sinabi ni Tisay. Ngayon pa lang ay tapatin mo na si Clara kung may pag-asa ka ba sa kanya. Ako mismo ay hindi sang-ayon sa ginagawa mo. Nawawalan ka na ng oras sa pamilya mo. Habang lumilipas ang panahon, ay lalo kang natatali sa damdamin mo sa kanya. Kausapin mo si Clara. At kapag wala ka ng pag-asa na sagutin ka niya, huminto ka na. Naintindihan mo ba ako? Lubos kong naintindihan ang punto mo, Nanang. Maging sa iyo, Nanay Tisay. Bukas na bukas ay kakausapin ko din si Clara. Halos umabot din ng mahigit 1 taon ang panunuyo ni James kay Clara. Ngunit sa kabila ng kanyang ginagawa, ay walang kasiguraduhan kung may patutunguhan ang kanyang ginagawa. Pagkatapos lang ng kanilang graduation ng mga panahong iyon, ay kasalukuyan na silang naghahanap ng trabaho. Parehong accountancy ang tinapos ni James at Vince. Pero noong mag-apply sila ng trabaho, ay natanggap sila sa magkaibang kumpanya. Batin mo nga ako, Clara. May pag-asa ba talaga ako sa iyo? Wala na akong panahon na tutukan pa ang panliligaw ko sa iyo. Abala na ako sa trabaho. Kaya gusto ko ay maging prangka ka na at magpakatotoo. Pagkarinig ni Clara na mayroong trabaho na si James, ay biglang lumiliwanag ang kanyang mukha. Subalit lingid sa kaalaman ni James, na pawang material na bagay lang ang laman ng kanyang isipan.
Pag-isip niya dahil may trabaho na si James, ay maaari na niya itong tutukan. Matutustusan na ng binata ang kanyang luho at mabilhan ng mamahaling bagay. Ano kapag sinabi ko na tumigil ka na sa panunuyo sa akin? Ayos lang sa akin. Wala akong magagawa kung iyon ang desisyon mo. Mainam na ang magpakatotoo ka kaysa madagdagan pa ang panahon na sinayang ko sa panunuyo sa iyo. Ano ba ang pinagsasabi mo? Tumigil ka na nga sa panunuyo sa akin dahil sinasagot na kita. Sa sobrang kasiyahan, ay napayakap si James kay Clara. Nagpanggap si Clara na masaya sa pagsagot niya kay James. Pero ang totoo ay iba ang takbo ng kanyang isipan. Simulang sagutin ni Clara si James ay halos 3 beses kung magbunta ang binata sa tahanan ni Tisay. Sa tuwing pumupunta si James ay palaging may dala na pasalubong kay Clara. Lingid sa kaalaman ni Nanay Tisay na hindi kusa ang pagbibigay ni James. Sa halip ay pinapabili iyon ni Clara sa kanya. Walang pakialam si Clara kahit ang kapalit pa ng kanyang hinihingi ay ang kanyang katawan. Napipilitan siyang makisiping kay James para lamang pagbigyan ng kanyang hinihiling. Si James naman ay tuluyan ng nahumaling kay Clara. Lalo na first time makatikim ng karning hilaw at hindi man lang makadaan sa bahay ng kanyang nanang Perla. Sa madaling salita, si James ay naging alipin sa mga sekretwepo ng babae. Sa katunayan ay nagtatampo na si Vince dahil hindi man lang siya magawang dalawin ng matalik na kaibigan sa libreng araw nito. Ang pamilya naman ni James ay hinahayaan lang ang kanyang ginagawa dahil kahit papano ay nakakaluwag sila sa buhay. Hanggang umabot sa punto na ang hinihingi ni Clara ay hindi na umaayon sa sinasahod ni James. Subalit, labis na ang pagkahumaling ni James sa dalaga, kaya hindi niya magawa ang tumanggi. Hindi na baling magkautang siya basta't maibigay lang ang hinihingi ni Clara. Kakaiba talaga si sekretwipo ni Clara, no? Dahil hindi matustusan ni James ang luho ni Clara, ay umabot na sa punto na nagpatong-patong na ang kanyang utang. Nahihiya naman si James na humingi sa kanyang mga magulang at kapatid dahil simula nang magkapagtrabaho siya ay hindi man lang siya nakaabot kahit 1 sentimo. Hindi nga niya nagawa na ilibre ang kanyang mga magulang at kapatid sa labas kahit mga tusok-tusok lang kasi nauubos ang pera niya dahil gusto niyang makatusok. Sa kabila ng kanyang ginagawa ay wala siyang may narinig na salita buhat sa kanila. Nahihiya naman siyang magsabi kay Clara dahil ang buong akala ng kanyang nobya na ganoon na kalaki ang kanyang kinikita. Sa tuwing hindi niya nabibili ang gusto ni Clara ay sumasabog ito sa galit. Walang pakundangan kung mumurahin siya nito at minsan ay umaabot pa sa punto na mapalaya siya. Malamang ay tuluyan ang nahulog si James sa labis na pagmamahal sa dalaga. Kaya pinili niyang magtiis at gumawa ng bagay na hindi nararapat. Dahil pera ang sentro ng kanilang trabaho sa araw-araw, ay nagawa niyang pakialaman ito. Hanggang ang maliit na halaga na kinukuha niya ay lumaki ng lumaki. Hindi na niya nakayanang pagtakpa ng kanyang ginagawa hanggang sa mabuko siya ng kumpanya. Isang araw ay bigla na lang siyang nakatanggap ng kautusan na pansamantala siyang pinapatigil sa pagpasok dahil sa malaking halaga na nawawala. Bago umalis ay nagawa pa ni James na ilipat ang malaking halaga sa kanyang bangko. Dahil sa puno ng pag-aalala at kahihiyan, ay nagpasya si James na pumunta kay Clara. Dala niya ang napakaraming pasalubong at malaking halaga na nakasilid sa sobre. Ipinatong niya lang iyon sa mesa at nagmamadaling umalis. Pagkakita ni Clara sa dalang pasalubong ni James, ay hindi na siya nagsayang ng oras na mag-usisa. Halos mapatalon siya sa tuwa ng buklatin niya ang laman ng sobre.
Umambad sa kanya ang makapal na perang nakalagay doon. Si James naman ay litong-lito sa kanyang gagawin. Inaatake na siya ng kalungkutan sa kanyang tinutuluyan. Ayaw niyang makulong at higit sa lahat, wala siyang mukha na ihaharap sa kanyang pamilya. Nahihiya siya sa kanyang mga magulang dahil kahihiyan lang ang tanging naibigay niya sa kanila. Umalis si James para pumunta sa bangko at inilipat niya sa pangalan ng kanyang mga magulang ang malaking halaga na naipon niya doon. Pagkatapos ay dumiretso siya sa pinapasukan ni Vince para hintayin ang matalik na kaibigan. Gusto niyang makasama ito at makausap. Matagal na rin ang huli nilang pagkikita. Nagulat pa si Vince nang makita ang kanyang matalik na kaibigan sa labas. Pare, himala yata. Mabuti at naisipan mo namang dalawin ang kaibigan mo ano. May problema ka ba? Kilalang kilala kita. Alam ko na may problema ka. Huwag muna natin pag-usapan dito pre, ang problema. Samahan mo muna akong uminom mamaya. Sabik na rin ako makita si Nanang at Tatang. O siya, hintayin mo lang ako dito. Kunin ko lang ang gamit ko sa taas at diretsyon na tayo sa bahay. Sigurado na matutuwa ang dalawang matanda kapag nakita ka nila. Naging masaya ang gabi. Puno ng tawanan at kamustahan sa loob ng tahanan nila Vince. Sa buong gabi ay hindi man lang nabanggit ni James na mayroon itong problema. Pagkatapos nilang mag-inuman, ay natulog na ang magkaibigan sa silid na dati nilang tinutulugan. Si Vince mismo ay nagtaka dahil ginusto pa ni James na matulog doon. Gayon na meron na siyang pinapagawa ng bagong bahay. Yumaka pa ito kay Vince, kagaya ng ginagawa niya noong estudyante pa sila. Ang turing ni James kay Vince ay parang kuya niya, dahil parang matanda na ito kapag magsalita. Sanay na si Vince na ganoon ang pagkikitungo ni James, dahil sigurado naman ito sa kasarian ng matalik na kaibigan. Kinaumagahan na sumabay si James sa pag-alis at idinaan siya ni Vince sa kanyang tinutuluyan. Nararamdaman ni Vince na may pinagdadaanan ang kanyang kaibigan. Pero ayaw naman niyang panghimasukan ang personal nito na buhay. Kagaya ng dati ay hinihintay na lang niyang magkusa itong magsabi bago magbigay ng puna. Tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Mayahay ang takbo ng trabaho ni Vince sa buong araw. Subalit bandang tanghalian ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kaba na hindi niya mawari sa anong dahilan. Sa loob ng opisina ay hindi siya mapakali. Napansin ito ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Lalo pang nag-aalala si Vince nang bigla na lang nalaglag ang frame sa kanyang mesa, kasama ang kanyang pamilya at si James. Napalabas siya ng kanyang opisina para lumanghap ng sariwang hangin. Nakasalubong niya ang kanyang kasabayan noon sa universidad na kanilang pinapasukan. Magkaiba lang sila ng kurso pero dahil isang kumpanya lang sila na pinapasukan, ay nag-uusap naman sila paminsan-minsan. Pare, diba? Kaibigan mo si James? Dati ay nakikita ko kayo na palaging magkasama. Bungad ni Glover na kanyang katrabaho. Oo pare, magkasama kami kagabi. Doon nga lang nagpalipas ng gabi sa bahay yun eh. Biglang kinabahan si Vince dahil nakita niyang pag-iba ng itsura ni Glover. Mukhang nagulat ito at naging malungkot ang dating. Condolence pare, patay na si James. Malungkot na balita ni Glover sa kasamahan. Pare, huwag kang magbiro ng ganyan. Sigurado ka ba? Kasama lang kami kagabi. Inihatid ko pa nga siya sa kanyang tinutuluyan na bahay kaninang umaga. Ako nga rin pare, nagulat eh. Pero kumpirmado, wala na si James. Mabuti pa ay mag-undertime ka na lang tapos puntahan mo siya sa ospital. Sige na. Choice ni Glover sa kanya. Nagmadali si Vince at agad ginuha ang gamit at dumiretso sa tinutuluyan ni James. Nanindig ang kanyang mga balahibo dahil nadatnan niya doon ang mga pulis
na kasalukuyang nagsisiyasat. May kulay dilaw na nakagordon sa buong lugar. Nakumpirma ni Vince na patay na nga ang kanyang matalik na kaibigan. Napaupo siya sa kanyang kinatatayuan at doon bumuhos ang kanyang luha. Bakit? Kaibigan, bakit hindi ka nagsabi na problema mo? Bakit? Dumadagongdong ang malakas na palahaw ni Vince sa labas ng bahay ni James. Agad naman siyang dinumaya ng mga taong naroon para mapakalma. Pagkatapos ay kinausap siya ng pulis. Sinabi ng pulis na wala silang nakita na foul play sa kanyang pagkamatay. Nagpatiwa ka lang kaibigan mo gamit ng matalas na bubog. May nakita kami na bote ng alak sa kanyang tabi. Langos sa alak ang kaibigan mo bago niya kitilin ang sariling buhay. Binasag niya ito upang gamiting laslasin ang kanyang magkabilang pulsuhan. Nawalan siya ng dugo kaya binawian agad ng buhay. Alam mo ba, mister, na may nakasampang kaso ang kaibigan mo? Kaso? Anong kaso? Laking pera ang nawawala sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Naghihintay na lamang na maibaba ang warrant of arrest laban sa kanya. Iyon ang nakikita namin na dahilan para kitilin ang sarili niyang buhay. Dumiretso si Vince sa parinarya kung saan dinala ang labi ni James. Nadatnan niya doon ang kanyang mga magulang at buong pamilya ni James. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi maproseso ng kanilang utak at puso na hahantong ang binata sa ganoong kalagayan. Hayop na babaeng iyon. Demonyo. Hindi ko siya mapapatawad. Nay, bigyan mo na natin ng katahimikan si James. Sa kalagitnaan pa tayo ng ating pagluluksa. Palispasin mo na natin ang galit na ating nararamdaman. Saka na tayo gumawa ng hakbang pagkatapos ng kanyang libing. Tama ka, iho. Tama ka, iho. Pero hindi pa natatapos ang lahat sa pagkamatay ng aking anak. Bukas na bukas din ay pupunta ako sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Kailangan na maging malinaw sa atin ng lahat kung ano ang punot dulo ng kanyang problema. Salamat, anak. Ikaw na muna ang mag-asikaso tungkol sa bagay na iyan. Nahihiya ako sa aking kakilala na tumulong para maipasok si James sa kumpanya. Huwag na muna nating sisihin si James, Nay. Naniniwala ako na may matinding dahilan kaya nagawa niya ang bagay na ito. Kilala ko ang aking kaibigan. Hindi niya basta-basta magagawa ang bagay na ito kung walang mabigat na dahilan. Kinabukasan ay sinadya ni Vince na puntahan ang opisina na pinapasukan ni James. Doon ay nakipagdialogo siya sa HR at doon ay nalaman niya ang lahat. Malaking pera ang nawawala sa opisina ni James at ang panghuli ay nagawa niyang mailipat sa sariling bank account. Umabot ng daang-daang libo ang pera na kanyang nakuha. Na mga panahong iyon ay sobrang laki na yon. Kumbaga milyon na din yon kung ihahambing sa kasalukuyan. Iyon ang dahilan kung bakit napilitan silang kasuhan ang kanyang kaibigan. Ayon sa HR, dahil sa pagkamatay ni James ay parang inamin na rin niya ang kanyang pagkakasala. Inayagan si Vince ng pamunuan ng kumpanya na pumasok sa kanyang opisina at kunin ang kanyang natitirang gamit. Ayon sa kanila ay nakuha na nila doon ang dokumento na kanilang kailangan. Habang naghahalongkat si Vince sa opisina ng kanyang kaibigan, may lalong naging malinaw sa kanyang lahat. Marami siyang naipon na resibo ng mamahaling alahas, bag at iba pa. Panay din ang bili niya ng mamahaling bulaklak at cake. Naging malinaw na sa kanyang lahat kung saan napupunta ang pera na kinukuha ng kanyang kaibigan. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo, kaibigan. Pero hindi ka nakinig. Sinabihan na kita sa ugali ni Clara, pero itinuloy mo pa rin. Darating ang panahon na pagsisihan mo ang lahat ng ito, Clara.
Isinakay ni Vince ang natitirang gamit ng kanyang kaibigan para ihatid sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayon sa may-ari ng kumpanya, ay bibilangin na lang nila na lugi ang perang nawawala. Kasabay na rin ng pagkamatay ni James ang kanyang pananagutan sa perang nawawala. Isinawalat ni Vince sa mga magulang at mga kapatid ni James ang kanyang nalaman. Abot langit ang kanilang galit at nangako na babalikan si Clara pagkatapos ng libing ni James. Sa kabilang banda ay labis ang pagluluksa ni Tisay dahil sa pagkawala ni James. Batid niya at nararamdaman ang kabaitan ng bata. Matagal na niya itong pinagsasabihan pero sadyang ayaw magpapigil ng binata. Patuloy ito sa pagtugon para masundan ang layaw ni Clara. Pagkatapos niyang makausap si Perla, ay binalikan niya si Clara para pangaralan. Tignan mo ang bunga ng ugali mo, Clara. Isang buhay ang nawala. Alam mo ba kung sino ang sinisisi ng mga magulang ni James? Ikaw. Ikaw ang nagtulak sa kanya para gawin iyon. Hindi ka ba inuusig ng konsyensya mo? Sayang. Nakatagpo ka na sana ng lalaki na responsable, pero anong ginawa mo? Inabuso mo. Ang aga-aga ay nagsisimula ka na naman, Nay. Nagtatampo na nga ako sa taong iyon. 2 araw na siyang hindi nakapunta dito. Sinusubukan talaga ako ng lalaking iyon. Magalit na sagot ni Clara sa kanyang ina. Napahagulgol si Tesay sa harapan ng kanyang anak. Bumuhos ang kanyang emosyon dahil sa inasta ng kanyang anak. Hey, kailan ka ba magbabago, Clara? Alam mo ba kung anong dahilan kung bakit hindi na nakapunta dito si James? Ewan ko sa'yo, Nay. Ang dami mong arte. Hayaan mo siya kung ayaw niyang pumunta dito. Total, binigyan niya naman ako ng malaking halaga. Hayaan mo siya. Babalik din iyon kapag may maibigay na siya sa akin. Hindi ko na talaga maatim kung paano mo nakakayang gawin ang mga bagay na ito, anak. Ikaw ang pumatay kay James. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Clara. Nabitawan ni Clara ang kanyang hawak na tasa nang marinig niya ang sinabi ng kanyang nanay. Napaupo siya habang sinasapo ang kanyang tiyan. Nay, wala na. Wala na si James, Nay. Oo, nagpatiwakal si James. Pinitil niya ang sariling buhay. Malaking perang nadispalko niya sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Alam natin kung saan napupunta ang pera na kinukuha niya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, Clara. Katapos na mailabas ni Nanay Tesay ang kanyang nararamdaman, ay kaagad na siyang umalis para talikuran ang kanyang anak. Hindi niya makakaya na matignan si Clara. Inausig ang kanyang konsyensya dahil hinayaan niya itong gawin ang mga bagay na yon. Nabigo siyang ituwid ang ugali ng kanyang anak. Hindi lang si Clara ang may pagkakamali, kundi siya mismo. Sa libing naman ni James ay bumuhos ang emosyon. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanyang pagkawala. Sa kabila ng pagkakamali na kanyang ginawa, ay dumalo pa rin ang halos lahat sa kanyang katrabaho. Maayos naman ang relasyon nila sa binata at wala silang masabi sa kanyang pagdating sa trabaho. Iisa ang nararamdaman ng lahat. Galit. Galit sa babae na naging punot dulo ng kanyang pagkamatay. Simula nang mamatay si James ay hindi na lumalabas si Clara sa loob ng kanilang bahay. Nagtatago ang babae dahil sa pag-usig sa kanya ng mga tao. Rap-harapan ang pagtuligsa sa kanyang pagkatao sa tuwing napapadaan siya sa kanilang kapitbahay. Noong masarado ang imbestigasyon sa pagkamatay ni James, ay pinayagan na siyang mapasok ang bahay na kanyang tinutuluyan. Ayon na rin sa may-ari ay plano niyang ipag-iba ang bahay dahil na rin sa malagim na pangyayari doon.
Inabisuhan si Vince ng may-ari na kunin ang lahat ng gamit na naiwan ni James para masimulan na ang pagpapagiba. Habang nagliligpit siya, ay natuklasan ni Vince na may naiwan na malaking halaga si James sa bangko. May nakaipit pa na sulat sa bokleta ng bangko na kanyang pinaglagakan. Ang sulat ay para sa kanyang mga magulang. Napaluhan na lang si Vince nang mapasadahan niya sa pagbasa ang sulat na yon. Iyon ang halaga na kanyang iiwan bilang pagbawi sa lahat ng sakripisyo at pag-intindi ng kanyang mga magulang at kapatid. Ayon sa kanya, nabuhay niya ang naging kapalit. Humihingi din siya ng taos-pusong kapatawaran sa kahihiyan na kanyang ginawa. Gara na lumuwas si Vince para ihatid sa mga magulang ni James ang kanyang naiwang gamit. Kumuha lang si Vince ng iilang gamit ng kanyang kaibigan bilang alaala sa kanya. Habang pinapasadahan ni Nanay Senyang ang liham na iniwan ng kanyang anak, may walang humpay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nadudurog ang puso ko, Vince, sa tuwing maaalala ko ang sitwasyon ni James noong nagdesisyon siyang magpakamatay. Nalulungkot ako dahil kung nagsabi lang siya sa akin, ay may magagawa ako. Hindi na bali na maubos ang kabuhayan na aming naipundar, basta makikita lang siya namin na buhay. Naiintindihan ko si James, Nay. Malamang ay nahihiya siya sa inyo, kaya pinili niyang sarilinin niya lamang ang lahat. Dalangin ko na lang, Nay, na sana mahanap niya ang katahimikan na hindi niya natagpuan sa piling ng babae na pinili niya. Sasama akong luluwas sa iyo, Vince. Kailangan magkaharap kami ng babae na naging punot dulo ng lahat ng ito. Hindi ako matatahimik hanggat hindi kami nagkakaharap. Kung iyon ang paraan para maibsan ang paghihirap na nararamdaman mo, Nay, isasama kita pabalik sa amin. Sasamahan ka ni Nanang Perla kung iyon talaga ang desisyon mo. Sumama si Aling Senyang pabalik sa barangay kung saan nakatira si Vince. Kabarangay lang din niya si Clara na kinahuhumalingan ng kanyang matalik na kaibigan. Kinabukasan noon ay sinamahan ni Perla si Senyang para puntahan ang tahanan ni Clara. Nadatnan nila doon si Tisay na abala sa pag-iigib ng tubig. Sa bungad pa lang ng kanilang bahay ay hindi na napigilan ni Senyang ang kanyang galit. Nagsimula na siyang magsisigaw. Haliparot, demonyo! Lumabas ka dyan! Harapin mo ko! Pagwawala ni Senyang sa labas ng bahay ni Tisay. Si Tisay naman ay kaagad na kinabahan at mabilis na tumalilis para puntahan sina Senyang at Perla. Tisay, gustong makausap ni Senyang ang anak mo. Senyang, pwede bang kumalma ka lang? Palalabasin ko si Clara. Oo, palabasin mo ang demonyeta mong anak. Ang anak mo na kriminal. Hindi alam ni Tisay kung ano ang kanyang gagawin. Nagsimula nang magsilabasan ang kanilang mga kapitbahay. Sa una ay tumatanggi pa si Clara na lumabas dahil nakaramdam ito ng takot nang matunghayan niya ang galit ng ina ni James. Ngayon mo ipakita ang katapangan mo. Lumabas ka doon para tumigil na ang ina ni James. Tumayo si Clara para lumabas. Pagkakita pa lang ni Senyang sa kanya, ay kaagad na siya nitong sinugod. Magkakasunod na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Palaban si Clara kaya lumaban ito sa matanda. Hinablot niya rin ang buhok ng matanda at agad silang naghilahan ng buhok. Nakiawat ang mga taong naroon para mapaghiwalay ang dalawa. Hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lamang ako nang paniningil sa lahat ng pagpapahirap mo sa aking anak. Umalis si Aling Senyang at kaagad namang sinundan ni Aling Perla. Nananatiling nakakauyom ang kanyang palad. May kinuha siya kay Clara.
dahilan para kailangan niya itong makaharap. Tapos na ang kaibangan ko, Perla. Magbabahatid ako kay Vince. Mamaya pabalik sa amin. O siya, hintayin man na lang makauwi siya mamaya pagkatapos ng kanyang trabaho, Mari. Pag-uwi ni Vince ay nakaramdam siya ng kakaiba sa presensya ni Sinyang. Nangungusap ang mga mata ng matanda at napakabigat ng kanyang presensya. Habang binabaybay nila ang daan pauwi sa lugar ni Sinyang, ay naisipan ni Vince na usisain ito. Nay, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik at napakalalim ng iyong iniisip. Naalala ko lang ang kaibigan mo, Vince. Siguro kung kasama natin siya ngayon dito, hindi magkamayaw ang halakhakan yung dalawa at walang humpay ang buskahan yung dalawa. Napapawi kahit papano ang pangungulila ko sa aking anak sa tuwing nakikita kita, Vince. Nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya kapag nandyan ka. Hayaan mo, Nay. Kapag naging maluwag ang schedule ko, ay dadalawin kita paminsan-minsan. Minsan din ay nauulinigan ko rin ang tinig ni James. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Magsisimula ng magbayad ang dapat pagbayarin. Ang pagkamatay ng anak ko ay nararapat lang na pagdusahan ng taong nagpahirap sa kanya. Anong ibig sabihin mo, Nay? May binabala ka ba na balikan si Clara sa kanyang ginawa? Hindi ako, Vince. May gagawa ng ganon para sa akin. Pagsisisihan ng babaeng iyon ang ginawa niya sa aking anak. Ipasa Diyos mo na lang, Nay, ang lahat. Hindi ako nakakalimot na ipagdasal si James. Sana matagpuan na ng kaibigan ko ang katahimikan. Ibinaling na lang ni Vince sa ibang usapan ang kanilang pag-uusap. Ayaw niya na lalo pang bumigat ang tensyon na kanyang nararamdaman. Aminado siya na sariwa pa sa isipan ng matanda ang nangyari. Hindi ganon kadali na tanggapin ang nangyari. Pagkarating sa bahay ni Sinyang, ay minabuti ni Vince na pumasok saglit. Ganon ang gusto ni James noong nabubuhay pa ito. Gusto niya palagi na doon maghapunan sa tuwing pumupunta si Vince sa kanilang bahay. Sigurado na magagalit ito kung aalis siya kaagad. Kaya minabuti niya na pumasok at maglaan ng oras na manatili doon. Dito ka na maghapunan, Vince. Sigurado na magagalit si James kung umalis ka na hindi nakakain. Oo nga, Nay Sinyang. Ayaw kong magtampo pa ang kaibigan ko sa kabilang buhay. Diyan ka na lang muna. Maghahanda lang ako ng hapunan. Habang naroon si Vince na nakaupo, ay nakaamoy siya ng nasusunog na kandila. Naalala niya ang sabi ng matatanda, kapag nakaamoy ka ng kandila, ay may kaluluwa sa paligid. Nagsitayuan ang kanyang balahibo at nakaramdam siya ng lamig sa paligid. Habang naroon si Sinyang sa kusina, ay napansin ni Vince na may lumalabas na usok sa gilid ng matanda. Inakala ni Vince na may nasusunog sa loob, kaya nagbandali siyang lumapit para mangusisa. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya sumilip siya. Sa altar nagmumula ang usok pero ang ipinagtataka niya dahil may mga rebulto doon na may sungay. Nagsitayuan ang kanyang balahibo nang makita niya ang bungo na pinagpatungan ng kandila na kulay itim. Nakabuyang-yang ang isang libreta na may mga simbolo na nakasulat. Hindi niya iyon maintindihan. Napadaing si Vince nang bigla na lang siyang kagatin ng insekto na kulay itim. Narinig ni Sinyang ang kanyang daing, kaya nagmadali itong lumapit sa binata. Anong ginagawa mo ditong bata ka? Hinablot ni Sinyang ang insektong itim at nagmamadali na itinapon pabalik sa kanyang silid. Agaran niyang isinara ang pinto para hindi na ito makalabas. Nagulat si Vince nang balingan niya ang bahagi na kinagat ng insekto. Naiwan ng isang marka na itim
at agad tumubo ang pantal. Sinubukan niya itong gamutin pero kaagad tinapik ni Senyang ang kanyang kamay. Huwag mong hawakan anak. Halika. Gagamutin ko ang natamo mong sugat. Anong insekto ba yun, Nay? Ang sakit niya kumagat ha. Insekto lang iyon na may kamandag. May mabisa akong gamot na makakatanggal sa kamandag ng insekto na yon. Halika. Gagamutin ko. Pasensya na, Nay, kung sumilip ako sa silid mo. Akala ko kasi ay nasusunog na sa loob. Hindi na po maulit. Ayos lang anak. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Sigurado na magtatampo si James kapag pinagalitan kita. Maiintindihan mo rin ang lahat, Vince, pagdating ng tamang panahon. Huwag mo na munang usisain ang tungkol sa nakita mo. Naiintindihan ko, Nay. Huwag kang mag-alala. May ginamit si Senyang na halamang gamot para maibsan ang kirot na kanyang nararamdaman. Binutasan ng matanda ang pantal na tumubo sa kanyang balat. Pagkabukas sa pantal ay lumabas ang dugo na patay. Kinalikot pa niya sa loob ito hanggang nakuha niya ang isang uod na nakasuksok sa ilalim. Buhay pa ito at gumagalaw. Hindi maipaliwanag ni Vince ang kanyang nararamdaman. Nanlalambot siya at nandidiri sa kanyang nakita. Namumutla ka yata. Kumalma ka anak. Natanggal ko na ang itlog ng insekto na kumagat sa iyo. Ugali talaga nila na iwanan ang kanyang itlog pagkatapos na makasipsip ng sariwang dugo. Gagaling din kaagad yan. Salamat, Nay. Halika na. Nakahanda na ang hapag. Pinilit ni Vince ang kumain sa kabila ng kawalang gana dahil sa kanyang natunghayan at nangyari sa kanya. Tumikim lang ang binata ng pagkain at agad nagpaalam sa matanda para umalis. Nay, aalis na ako. Mahirap nang magmaneho kapag malalim na ang gabi. Sige anak, mag-iingat ka. Pakisabi na lang sa nanang mo na maraming salamat sa pagsama sa akin. Sa bahay nila Aling Tisay ay kasalukuyan silang nag-aaway ng kanyang anak na si Clara. Sinasabon niya ang dalaga sa pangangaral dahil sa ginagawa nito kay Senyang. Ikaw talaga, Clara, kahit kailan. Hindi mo na sana pinatulan si Senyang. Nararapat lang na gawin niya iyon sa'yo. Sana tinanggap mo na lang at nagpakumbaba. Iyon lang ang paraan niya para mabawasan ang kanyang galit. Kahit ako man, ganoon rin ang mararamdaman ko. Eh di sana ikaw na lang ang nagpasampal sa kanya. Sa halip na kampihan mo ako pa yung gusto mong ipagkanulo. Anong klaseng ina ka? Nagpakatotoo lang ako. Hinding-hindi kita kukonsintihin. Tandaan mo yan. Pes, huwag mo akong pakialaman. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Habang lumilipas ang panahon, ay unti-unting nararamdaman ni Clara ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa umaga ay inaatake siya ng pagsusuka. Pagsapit ng gabi naman ay nararamdaman niya ang pagtigas ng kanyang puson. Hindi na rin dumating pa ang kanyang buwan ng dalaw. Malakas ang kanyang hinala na nagdadalang tao siya, pero ayaw niyang tanggapin iyon sa kanyang sarili. Hindi maaari. Ano na lang ang gagawin ko? Hayop ka, James. Iniwan mo ako sa ganitong kalagayan. Paano ko palalaki ng batang ito? Inaatake si Clara ng depresyon dahil na rin sa kanyang kalagayan. Sa tuwina ay naroon lang siya sa kanyang silid at ayaw lumabas. Ipinalagay na lang ni Tisay na nahihiya ang kanyang anak na lumabas dahil sa mga nangyari. Pabor iyon kay Aling Tisay dahil kahit papano ay nabawasan ang kanyang problema. Labis ang kanyang pag-aalala dahil sa pagkamatay ni James ay bumalik na naman si Clara sa dati niyang gawain. Pero simula nang namatay si James ay palaging nakatulala lang si Clara at nahuhulog sa malalim na pag-iisip.
Isang araw ay nagkataon na nagkita sa Perla at Tisay sa pamilihang bayan. Hindi ko na nakikita si Clara na lumalabas. Ano ang nangyayari sa kanya? Simula nung mamatay si James ay hindi na naglalabas si Clara sa kanyang silid. Siguro ay nahihiya dahil na rin sa nangyari sa kanila ni Senyang. Sana intindihin mo na lang si Senyang, Tisay. Alam mo naman ang pakiramdam ng isang ina kapag nagdadalamhati sa kasawian ng isang anak. Tayo nga na hindi nawalan ay grabe ang pagdadalamhati. Siya pa kaya na mismong ina na namatayan? Naintindihan ko naman si Senyang. Kaya nga nagparaya ako nung sugurin niya si Clara. Titiisin ko ang pagkaawa ko sa aking anak kung iyon lang ang tanging paraan para mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa isang banda, pagkalipas ng ilang linggo na pagsasagawa ng ritual at pag-alay, sinimula ni Senyang ang kanyang gawain. Sa kanyang silid ay kasalukuyan siyang nakaluhod at napapaligiran ng kandilang itim. Umuusal ng dasal na lubhang nakakatakot kapag napakinggan. Habang ginagawa niya iyon ay mababaka sa kanyang mukha ang galit, puot at pagdadalamhati. Humihiyaw ang matanda, sumisigaw at nanggagalaiti sa galit. Simula na ng paghihiganti, Clara. Sisingilin kita hanggang sa kauli-huli ang hininga mo. Hindi ako papayag na ang anak ko lang ang magdudusa. Pagdadaanan mo ang dobling paghihirap na naranasan ng anak ko. Magdusa ka. Pagkasambit ni Senyang sa mga salita, ay kinalas niyang takip ng garapon na may mga lamang mga insekto. Kulay itim ang naturang insekto at halatang gutom. Ibinuhos ni Senyang iyon sa bungo na may nakaulos na kandilang itim. Sa loob ng bungo ay nakasuksok ang hibla ng buhok na kanyang nakuha kay Clara. Nung sumapit ang napakalalim na gabi, biglang umalingaw-ngaw ang masidhing sigaw ni Clara sa kailaliman ng gabi. Napatakbo si Tisay sa silid na inuukupa ng dalaga. Agarang hinablot ni Tisay ang kanyang anak para pigilan sa pagpupumiglas. Kinabahan si Aling Tisay dahil pagkahawak niya sa kanyang anak ay nanlilimahid ito sa pawis. Ang kanyang damit ay basang-basa at ganoon din ang kanyang higaan. Anong nangyayari sa iyong bata ka? Ano ang nararamdaman mo? Magsalita ka, Clara. Utang na loob, anak. Sumagot ka. Hindi may pinta ang mukha ni Tisay. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa nangyari sa kanyang anak. Sa takot ni Tisay na may masamang mangyari sa kanyang anak, ay napasigaw ito sa mga kapitbahay para humingi ng tulong. Maayos naman ang pakikitungo ni Tisay sa kanyang mga kapitbahay, kaya hindi naman sila nag-atubili na tulungan ito. Pinagtulungan nilang buhatin si Clara nang sa mga oras na yon ay hindi makausap. Dumadaing ito sa tuwing sinusumpong ng kirot na mismo siya ay hirap na maipaliwanag. Nararamdaman niya na parang may napakaraming karayom na sabay-sabay na sumusundot sa kanyang katawan. Dumagdagdag pa ang matinding init na kanyang nararamdaman sa kanyang balat. Iyon ang dahilan kung bakit labis ang pawis na lumalabas sa kanyang balat. Pagkarating sa ospital, ay kaagad naman silang iniwanan ng kanilang mga kapitbahay na tumulong. Ginawa lang nila ang pagtulong dahil naaawa sila kay Tisay na walang ginawa kundi ang sundan ang masamang ugali ng kanyang anak. Agad kinabitan ng destro si Clara para mapalitan ng tubig na nawala sa kanyang katawan. Tinurukan din siya ng gamot para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa lakas at tapang na gamot na tinurok sa kanya, kay kaagad siyang dinugo. Nagalit pa ang doktor kay Tisay dahil hindi niya ipinaalam na buntis si Clara. Hindi naman nakasagot si Tisay dahil sa totoo lang
ay wala naman siyang kaalam-alam na buntis ang kanyang anak. Pagkalipas ng hating gabi, ay nanumbalik ang sigla ni Clara. Siya pang matapang noong paggalitan siya ng doktor. Trabaho niyong malaman ang kalagayan ng pasyente. Hindi ko kasalanan kung pabaya kayo. Sana inalam niyo naman kung buntis ba ako o hindi bago turukan ng gamot. Isa pa, mabuti nga kung tuluyan ng nalaglag ang sanggol sa aking sinapupunan. Tutal, iniwan na rin lang siya ng walang kwenta niyang ama. Uy, Clara, kilabutan ka nga sa pinagsasabi mo. Patay na si James, kaya hayaan mo nang makapagpahinga yung tao. Wala siyang karapatan na magpahinga habang ako ay nagpapakahirap sa pesteng bata na ito. Mag-unos daily ka, Clara. Subukan mo lang na ipalaglag ang sanggol na dinadala mo. Itatakwil kita bilang anak ko. Titignan ko lang kung may tatanggap ba sa iyo dahil sa ugali mo. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nilang disgrasyada ka? Sa tingin mo, may matinong lalaki pa kayang tatanggap sa iyo kapag nalaman nila ang ginawa mo kay James? Mag-isip-isip ka. May mapupuntahan ka pa kaya maliban sa akin na iyong ina? Natigilan si Clara sa sinabi ng kanyang ina. Totoo na kinamumuhian siya ng mga tao sa kanilang lugar. Sakaling tinotoo ni Tisay ang kanyang banta, ay sigurado na magiging palaboy-laboy siya sa kalye. Napilitan siyang ipagpatuloy ang pagbubuntis, kahit labag iyon sa kanyang kalooban. Sa kabilang banda ay walang plano si Sinyang na tigilan ang kanyang ginagawa. Unti-unti niyang pinapahirapan si Clara hanggang siya na mismo ang humiling ng kanyang kamatayan. Sa ospital naman ay pinayagan na silang mag-ina na lumabas na. Mabuti na lamang ay may iniwan si James na malaking pera. Iyon ang kanilang ginamit para may pambayad sa ospital. Total, may naiwan naman pala si James na malaking pera. Nararapat lang na inalaan mo iyon sa kanyang anak. Sana naman, Clara, ay gumawa ka na ng tama sa pagkakataong ito. Gawin mo ang gusto mo, Nay. Patapon na ang buhay ko dahil sa buwisit na batang ito. Pagkatapos ko makapanganak, ay huwag mo na akong obligahin sa pag-aaruga sa batang ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Ibibigay ko kay Sinyang ang bata kung ayaw mo. Sigurado na may bibigyan niya ng magandang kinabukasan kapag nandoon sa kanya. Hindi katulad mo na irresponsable. Manang-mana ka sa ama mo na walang inatupag kundi ang magpakasarap sa buhay. Basta, ayaw ko malaman ng mga tao na buntis ako. Ibigay mo kay Sinyang ang bata kapag nanganak na ako. Sa ngayon ay magkakaintindihan tayo na walang makakaalam. Huwag na huwag kang magkakamali, Nay, dahil hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng paraan para mawala siya ng tuluyan sa aking sinapupunan. Labis ang pagtataka ni Aling Tisay dahil sa tuwing kumakagat ang dilim ay sinusumpong si Clara ng kanyang karamdaman. Namimilipit ito sa sobrang kirot na siya mismo ay mahirap ipaliwanag. Dahil sa buntis ay hindi siya maaaring makainom ng gamot para matanggal ang kirot. Walang humpay din ang pagtulo ng kanyang pawis na ipinalagay lang ni Tisay na dala ng kanyang pagbubuntis. Isugod na kaya kita sa paggamutan, Clara. Kinakabahan na ako. Baka may mangyaring masama sa ipinagbubuntis mo. Ayaw ko. Malalaman ng ating kapitbahay ang pagbubuntis ko. Maging laman lang ako ng kanilang chismis. Titiisin ko ang hirap kaysa ipalanandakan ang pagbubuntis ko sa buwisit na batang ito. Pinilit na kumbisin ni Tisay ang kanyang anak na sumangguni sa manggagamot. Pero naging maigting ang pagtanggi nito. Hanggang isang araw ay nagising na lamang si Clara na may tumubong mga pantal sa kanyang buong katawan. Namimintog pa ang mga ito at halatang may namumuong patay na dugo. Napasigaw si Clara sa takot ng mabatid niya
ang tumubo sa kanyang katawan. Labis ang kanyang pagkasindak at kaagad siyang napaupo sa kanyang higaan habang inuusisa ang katawan. Ano ba ang mga kinain mong bata ka? Bakit nagkaganyan ang balat mo? Wala akong ibang kinain, Nay. Paano naman ako makakain? Dahil bago pa maghapunan ay inatake na ako ng aking sakit. Magpatingin ka na kaya sa manggagamot. Magpatawag na ako ng albularyo. Iyon ang wag na wag mong gawin, Nay. Ayoko malaman nila ang kalagayan ko. Nagpaniwala ka naman sa albularyo. Peperahan lang tayo ng mga yon. Hindi ko na alam, Clara, kung ano ang gagawin ko sa iyo. Ayaw mong magpatingin sa doktor at ayaw mo rin sa albularyo. Ano na lang ang gagawin ko sa iyo? Hayaan mo na lang ako, Nay. Gagaling din ako sa sakit ko. Hindi ako magugupo ng simpleng sakit na ito. Walang nagawa si Tisay, kundi ang hayaan na lang ang kanyang anak. Aminado siya na labis ang pagpapahalaga ni Clara sa kanyang panlabas na anyo. Kaya nahihiya siyang malaman ng kanilang kapitbahay ang kanyang nakakadiri na sakit. Hanggang sa isang gabi ay nagising ang matanda dahil sa nakakasulasok na amoy. Nakakaamoy siya ng sobrang lansa na mahalin tulad sa bulok na laman. Nagmadali siyang tumayo at tinalunto ng pasilyo papunta sa silid ng kanyang anak. Papalapit pa lang ang matanda ay nakikita na niyang nakasindi ang ilaw sa silid ng kanyang anak. Lalong lumalakas ang bugso ng mabahong amoy na kanyang nalalanghap. Pagkasilip ni Tisay sa sewang ay kaagad siyang nabigla. Napako sa kanyang kinatatayuan at hindi nakapagsalita. Nakabukakang nakaupo si Clara sa sahig at isa-isang binubutasan ang malalaking bukol at pantal sa kanyang balat. Bawat tiris niya sa bukol ay tumatalsik ang nana na may kasamang patay na dugo. Pasintabi sa lahat ng kumakain. Hindi na nakatiis si Tisay at binuksan ang nakapinid na pinto. Hindi na normal ang nangyayari, Clara. Kailangan na nating humingi ng tulong. Tinadtad na ng butas ang buong mong katawan. Pati ang mukha mo ay tinadtad ng bukol at pantal. Hindi na nakapagsalita si Clara dahil siya mismo ay nandidiri sa kanyang sarili. Napatakbo si Tisay sa labas ng silid ng kanyang anak dahil sa tindi ng pagkalam ng kanyang sikmura. Napaduwal siya sa labas at halos maisukan na niya pati ang kanyang lamang loob. Ganoon katindi ang amoy na malalanghap sa loob ng kanilang bahay. Hindi na nagsayang ng oras si Tisay. Agaran siyang lumabas sa 10 oras ng gabi para pumunta sa pinakamalapit na manggagamot. Pagkarating ni Tisay sa bakuran ng naturang manggagamot, kaya kaagad siyang nagmamakaawa na tulungan silang mag-ina. Bakit 10 oras ng gabi ay naglalakad ka, Tisay? Hindi na ba mapapabukas ang kailangan mo? Maawa ka, Nonong Merto. Tulungan mo kami ng aking anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ay, kakagaling ko lang doon sa kabilang bayan dahil may ginamot ako doon. Kailangan ko pa sana magpahinga pero mukhang seryoso nga ang lagay ng anak mo, Tisay. Sana mali lang ang kutob ko. Kakaibang nalalanghap ko na amoy. O siya, kukuha lang ako ng aking gamit at kaagad na tayong aalis. Pagdating pa lang ni Nonong Merto sa bakuran ng mag-ina, ay kaagad na nag-iba ang kanyang akto. Sinubukan niyang bulatlatin ang lupa doon at umambad sa kanya ang mga insektong itim. Hinawakan niyang isa sa kanila at nagsimulang alisin ang paa at pakpak. Ipinakita niya iyon kay Tisay. Mga pamaham. Anong pamaham, Nonong Merto? Alaga ng mambabarang. Nagsitayuan ang mga balahibo ni Tisay
Agad siyang nahintakutan sa kanyang narinig. Binabarang ang anak ko. Yun ba ang nais mong sabihin, Nonong Merto? Tama. Binabarang ang anak mo, Tisay. Halika na sa loob bago pa tuluyang mapisa ang mga itlog ng insekto na ibinaon sa kanyang katawan. Sanay na sanay ang matandang mananambal sa ganong sitwasyon. Hindi niya alintana ang nakakasukang amoy na nagmumula sa sugat ni Clara. Gamit ang kanyang daliri ay isa-isa niyang dinukot ang butas sa balat ng dalaga. Lalong nanindig ang balahibo ni Aling Tisay nang ipinakita sa kanya ni Nonong Merto ang nadukot niya mga itlog sa loob na mga butas na halos bumalot sa buong katawan ni Clara. Matindi ang galit ng mambabarang na dumali sa anak mo, Tisay. Sa totoo lang ay kayang-kaya niyang patayin si Clara. Pero mas pinili niyang pahirapan ito kaysa sa patayin kaagad. Meron ka bang pinaghihinalaan na gumawa nito sa kanya? Isa lang ang alam ko na may matinding motibo na gumawa nito kay Clara. Si Sinyang, ang ina ng dating nobyo ni Clara. Saan na si James? Baka maaaring pag-uusapan natin na kumbinsihin niya ang kanyang ina. Natigilan na niya si Clara. Wala na si James. Nagpatiwakal. Isa ang anak ko sa naging dahilan kung bakit umabot si James sa punto na kitilin ang sariling buhay. Napatutok ang matanda sa kanyang noo at guminhawa ng malalim. Hindi niya kasi nalaman ang baletang iyon dahil noong mga nakaraang buwan ay naroon siya sa kabilang bayan at doon ang gamot. Ganoon ba? Matindi ang galit ng isang ina na nawala ng anak. Hindi ako sigurado kung makakaya ko ang isang ito. Malakas ang kanyang kalasag at panagang, lalo pa at kumikimkim siya ng matinding galit. At saka medyo hindi pa ako nakakabawi sa lakas ko dahil nakasagupa din ako ng malakas na mangkukulam doon at engkanto. Makakaya niyang ipagpalit ang sariling buhay para lamang maparusahan ang taong gusto niyang pahirapan. Ganon ito katindi. Sa tingin mo, Nonong Merto, ano ang pinakamainam gawin para malunasan ang karamdaman ng aking anak? Wala nang mas mainam gawin kundi ang makipagsundo sa tao na galit sa iyong anak. Kailangan na mapakawalan ang galit na kanyang nararamdaman. Wala na akong naisip na pinakamagandang gawin kundi ang makipag-ayos sa taong tinutukoy mo. Hindi ko alam, Nonong Merto, kung paano ko iyon gagawin. Sa totoo lang ay nahihiya akong lumapit sa ina ni James. Ano ang aking karapatan para hilingin iyon? Habang ginagamot ni Nonong Merto si Clara, ay mayroon siyang nakapasa tiyan nito. Buntis pa lang anak mo, kailangan nating magmadali, Tisay. Dahil may tsansa na umabot ang pamaham sa kanyang sanggol. Pagkalipas ng ating gabi ay pansamantalang kumalma ang nararamdaman ni Clara. Muli siyang nagkamalay at muling nanumbalik ang kanyang lakas. Nay, tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Sana, Clara, ay magsilbing aral na sa iyo ang pangyayaring ito. Dahil sa kagagawan mo ay may isang ina na naghinagpis, yumakap sa kadaliman para ipagiganti ang kanyang anak. Walang kasalanan si James. Ang pagkakamali lang niya ay ang mahalin ka ng totoo. Nagsisisi na ako, Nay. Pangako, magbabago na ako. Susubukan ko, Clara. Susubukan ko. Nagatubili si Tesay na pumunta sa bahay nila Perla at Benj. Kumatok ang matanda kahit kalagitnaan pa lang ng gabi. Kaagad naman siyang pinagbuksan ng matanda noong magpakilala ito. O Tisay, anong nangyari? Bakit napasugod ka sa 10 oras ng gabi? May nangyari ba? Perla, si Clara, ang anak ko. Tulungan mo ako. Parang awa mo na.
Isinalaysay ni Tisay ang buong pangyayari. Habang nagsasalaysay, ang matanda ay nagsatayuan ng kanyang balahibo. Hindi naman nagatubili ang matanda na gisingin si Vince para malaman ang buong pangyayari. Nang malaman ni Vince na buntis si Clara, ay agad niyang naisip ang kanyang matalik na kaibigan. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Sigurado na magagalit si James kapag hindi ko ginawa ang tama. Ganoon man kasama ang ginawa ni Clara, anak pa rin ni James ang dinadala niya. Nagmadali ang dalawa na sumama kay Tisay para alamin ang kalagayan ni Clara. Doon pa lang sila sa bungad ng kanilang bakuran ay naggalat na ang mga insekto sa buong paligid. Lumulusot ang usok sa dingding at amoy na amoy nila ang halamang gamot na ginagamit ni Nonong Merto. Naririnig din nila mula sa labas ang matinis na daing at palahaw ni Clara. Napatakbo si Tisay dahil sa sobrang takot. Labayan mo na si Clara. Bumitaw ka naman babarang. Sigaw ni Nonong Merto habang hawak sa puson si Clara. Hindi ko lulubayan si Clara. Tanging kamatayan niya lang ang makakapaghinto sa akin. Mga salitang namutawi sa bibig ni Clara. Nangilabot si Vince sa pangyari na kanyang natunghayan. Kumbinsido si Vince na hindi si Clara ang kanyang naririnig. Boses ng matandang babae na pamilyar sa kanya. Hanapin niyo ang insektong pamaham na may nakatali na sinulid na kulay puti. Kailangan na mahanap natin para pansamantala na maputol ang barang. Hindi makabitaw si Nonong Merto sa paghawa kay Clara dahil kinakargahan niya ito ng pangontra para hindi makalapit ang pamaham na insekto. Ano'y pamaham? Muntik na maging pamahaw. Tiniis ng mag-ina ang nakakasulasok na amoy para tumulong na mahanap ang tinutukoy ni Nonong Merto na insekto. Pamilyar kay Vince ang itsura ng insekto. Hindi siya magkakamali. Yun mismo ang insekto na kumagat sa kanya sa loob ng bahay ni Senyang. Naging matala sa mga mata ni Vince at matagumpay niyang nahanap ang insektong pamaham na may nakataling sinulid na puti. Nahanap po ng tinutukoy mo na insekto, Nonong Merto. Kumuha ka ng garapon, Tisay. Ikulong mo ang insekto sa garapon. Siguraduhin mo na hindi siya makakaalis. Katapusan na ni Clara kapag umabot sa kanyang katawan ang insekto na may tali. Pagkapasok sa garapon ay kaagad na binawian ng buhay ang insekto. Nakatihaya ito at hindi na gumagalaw. Sabihin niyo sa akin kung ano ang kulay ng sinulid. Kulay puti po, Nonong Merto. Nabigo ang mambabarang na maikabit ang pamatay na barang. Napagdesisyon na ng mambabarang na patayin si Clara. Sigurado na batid na niya ang aking presensya na tumutulong kay Clara. Muli na naman siyang magdadaos ng ritual para muling makapili ng pamaham na magsisilbing leader ng mga pamaham na insekto. Natatakot ako na baka bukas sa muling pagtutuos namin ay mabibigo na akong maprotektahan si Clara. Ayon kay Nonong Merto, nang pamaham ang tawag sa insekto na alaga ng mambabarang. Silang nagsisilbing medium para matagumpay na maikabit ang pamarusa at pamatay na barang. Kailangan ng 7 linggo para mapasunod ang mga ito. Pinapakain sila ng mga sariwang dugo na galing mismo sa katawan ng mambabarang para mapasunod ito. Sa oras na kompleto ng 7 linggo na ritual ay papakainin na ng mambabarang ang insektong pamaham ng luyang itim. Magiging hudyat na iyon sa pamaham para simulan ang kanilang trabaho. Sinasadya silang gutumin para lalo silang masabik na kumapit sa tao na binabarang.
Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon si Clara ng mga pantal at nagbutas-butas ang kanyang katawan. Sa tuwing nagugutom sila ay kumakapit sila kay Clara para mapunan ang pagkauyam nila sa sariling dugo. Lubos na naiintindihan ni Vince ang lahat, kaya nag-isip siya ng paraan kung paano maisalba ang buhay ni Clara at nang sanggol sa kanyang sinapupunan. Muling nagkamalay si Clara, pero mahahalata na ang kanyang panghihina. Malaki na ang binagsak ng kanyang katawan at lalong lumaki ang butas sa kanyang balat. Tumatagas ang katas nitong patay na dugo. Masisilip mula sa loob ang kumpol ng itlog na kapag mapisa ay lumalabas. Nakakapanindig balahibo ang kanyang kalagayan, na kahit sino ay mandidiri na lumapit sa kanya. Sa kutob ko ay naghihingalo na si Clara. Anumang oras ay maaari na siyang bumigay. Hindi man umabot ang pamatay na barang sa kanyang katawan, ay unti-unti naman siyang papatayin ng mga insekto na napipisa sa kanyang sugat. Grabe, kinilabutan ako. Vince, patawad. Patawad sa nagawa ko kay James. Siguro ay tama nga si Nanay Tisay. Dumating na ang karma ko sa buhay. Ito na ang kabayaran sa lahat ng ginawa ko. Galit ako sa iyo, Clara, dahil sa ginawa mo sa aking kaibigan. Hindi lang ako nawala ng kaibigan kundi isang kapatid. Subalit, kung nabubuhay lang si James, ay hindi niya gugustuhin na mamatay ang kanyang anak. Hindi ko pa maibibigay ang patawad na hinihingi mo. Gagawin ko lang ang nararapat. Gagawin ko ito para sa aking kaibigan. Nagdesisyon si Vince na gagawin ang nararapat. Kailangan na matuldukan ang lahat para matapos ang gabing iyon. Kailangan na makalaya ang bawat isa sa galit, bigati at pagdadalamhati. Alalayan mo lang si Clara, Nonong Berto. May pupuntahan tayo. Ihanda ko lang ang sasakyan para makaalis tayo kaagad. Nagmadaling umuwi si Vince para kunin ang kanyang sasakyan. Pagkabalik niya ay agad sumakay sa Perla, Tisay o silang lahat. Pinatakbo ni Vince ang sasakyan papunta sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ni James. Pagkarating nila doon, ay agad pumasok si Vince para puntahan si Sinyang. Nadatnan niya ang matanda na nanghihina. Nakaulos pa ang patay na kandilang itim sa kanyang silid. Naggalat ang patay na mga insekto at kasalukuyang tumutulo ang dugo sa kanyang pamulsuhan. Nay, tama na. Nawala na ako ng kaibigan na parang kapatid ko na. Gusto mo ba na mawalan pa ako ng isang ina? Hindi ka na iba sa akin, Nanay Senyang. Kung ano ang pagtingin ko kay Nanay Perla, ay ganoon din sa iyo. Utang na loob, Nay. Tumigil ka na. Anak, paano ako matatahimik kung sa bawat araw ay nararamdaman ko ang sakit? Ang sakit sa pagkawala ng anak ko. Para akong nauupos na kandila sa tuwing naaalala ko ang masaklap na sinapit ni James. Ganoon din ang nararamdaman ko, Nay. Kasama ko ngayon si Clara dahil nag-aagaw buhay, Nay. Please, Nay. Hindi lang si Clara ang papatayin mo, kundi pati ang apo mo. Gusto mo ba na kamuhian ka ni James sa kabilang buhay, Nay? Ginagawa ko ito. Hindi dahil para kay Clara, kundi para sa anak ng kaibigan ko. Bumuhos ang luha ng matanda nang marinig niya ang pagdadalang tao ni Clara. Munti ko nang mapatay ang apo ko. Ang sama ko, Vince. Sigurado na magagalit si James sa kabilang buhay. May magagawa ka pa, Nay, para itama ang pagkakamali mo. Tigilan mo na ito. Gusto mo ba na mawala ang tanging alaala na naiwan ni James? Hindi anak. Ititigil ko na ang aking ginagawa. Kakalasin ko na ang barang na
ikinabit ko kay Clara. Niyapos ni Vince ang matanda para gumaan ang kanyang pakiramdam. Inilabas ng matanda ang puot at lungkot na kanyang nararamdaman. Noong makabawi si Senyang ay pinakuha niya kay Vince ang buhok ni Clara na nakasuksok sa ginagamit niyang bungo. Basagin mo ang bungo na ginagamit ko sa pambabarang, Vince. Pagkatapos ay ibalik mo kay Clara ang buhok na kinuha ko. Sa ngayon ay wala pa akong lakas para harapin siya. Ikaw na muna ang bahala sa apo ko. Sa tamang panahon, baka magkaroon din ako ng lakas para makaharap siya. Maraming salamat, Nay. Sigurado na matutuwa si James sa kabilang buhay dahil sa ginawa mo. Isugod niyo kaagad sa pinakamalapit na ospital si Clara dahil sigurado na maraming dugo ang nawala sa kanya. Sabihan mo lang ako, Vince, kung kailangan mo ng pera dahil handa akong magbigay alang-alang sa aking apo. Pangako, Nay, magkakasama mo ang iyong apo sa hinaharap. Pagkababa ni Vince ay nagsimula ng maglaho ang sugat na naging buta sa katawan ni Clara. Natuyo na din ang mga pantal na tumubo sa kanyang balat. Bahagyang nanumbalik ang kanyang lakas at nagagawa na niyang makapagsalita. Nasaan si Aling Senyang, Vince? Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Hindi pa ito ang tamang panahon, Clara. Magpasalamat ka na lang sa sanggol na nasa iyong sinapupunan. Isinalba niya ang iyong buhay. Ingatan mo ang bata para kahit sa ganung paraan ay makabawi ka kay James. Tuluyang gumaling si Clara at pagkalipas ng ilang buwan ay pinanganak niya ang isang malusog na batang lalaki. Hindi maikakaila na anak ni James ang sanggol dahil sa mga namanan niyang katangian. Nagpasya si Clara na mag-ibang bansa para malimutan ang kanyang masalimuot na nakaraan. Tumatanda na rin si Tisay kaya nagpasya itong iwan kay Vince ang bata. Sa kasalukuyan ay si Vince ang kinikilalang ama ng bata. Ang mga kapatid ni James ay minabuti nilang ipaubayan na lang ang bata kay Vince dahil nakikita naman nila ang pagmamahal nito. Namatay si Senyang na hindi ipinagkakaloob ang kapatawaran kay Clara. Subalit sa tuwing nakakasama ng matanda ang anak ni James at Clara, masasabi na tuluyan na itong humilom. Ang panalangin lang ni Vince na sana kung saan man naroroon ang kanyang matalik na kaibigan ay matagpuan na niya ang lubos na katahimikan. At sana tulungan niyo rin ako kahit simpleng ano lang na rest in peace o RIP, kaibigang James. At sana mahanap na niya ang liwanag. At bago ko tatapusin, humihingi po ako sa boses ko ngayon ng pasyensya o paumanhin. Dahil nga pinipilit ko lang. Kasi kanina kaya ko naman pero ito na naman sipon na naman. Sana gagaling na ako. Maraming salamat para makapagkape na.